morning, good morning. Pasok. Ayan, so on this video, on this vlog, pipick up po tayo ng itong trabaho ko po kasi nag-haul ako ng mga motor, di ba? Motor, minsan nagta-transportify ako. Private na arkila, and then pet transport. Ayan, so on the way tayo sa Mendez, Cavite. Pipick up ako ng dalawang golden retriever na puppy. Pero yung isa doon, ihahatid natin sa airport kasi papunta siya ng Davao. Yung isang golden retriever saka yung Corgi, on the way naman yun sa ang tawag dito, Fairview. So may bumili. Actually yung kennel na pupuntahan natin, kumpare ko to, kaibigan. So nagbe-breed siya. Kaya ako lagi kinukuha niyang transport. Pagka kailangan niyo po ako, pwede niyo po akong tawagan anytime. Nandito po naman yung aking number. Pero sa ngayon, tara, punta muna tayo ng Mendez. Pero dadaan tayo via Indang. Yan, so welcome to Indang. Alam ko, ito yung boundary ng Indang riders. Nga pala, today is Sunday. Kaya marami ako nakakasalubong na motor galing ng Tagaytay. Itong way kasi na to, going to Tagaytay ito. So Mendez, actually ito Indang. Yan, tapos dire-diretso Mendez. Pero siyempre pasok muna tayo sa bayan ng Indang para makita nyo. And then makahanap muna tayo ng machichibugan kasi 11 o'clock na. Hindi pa ako nag-aalmusal. Kailangan natin mag-almusal. Alright, intersection kanan. Dadaanan natin dito yung Cavite State University. Ito yung nasa right, CSU yan. Ayan, part na ng Cavite State University yan. Pero yung pinaka name nila, ito yung nakalagay na yan. Ayan, yung intersection na yan, Cavite State University. Ayan, pag kumanan ka, malaki yan, malaki ang school na yan. Tapos ito yung tuwan-tuwa ako dito pag dumadaan ako. Parang kumbaga, alam mo yung since bata pa ako napapasyal ako rito. Hindi nagbabago yung itsura. Ito pa rin yung usual na daanan. Yan. Tapos pag-ahon, nasa right side yung simbahan ng Indang. Yan. So napakaliit na bayan lang to. Pwede kaya tayo pumarada sa simbahan. Oo nga, no? Siguro daan muna tayo bago tayo kumain. Dito muna tayo sa simbahan. Pasok tayo. Dito ba? Ito siguro. May parking pa. Ayan, sana may parking. So ito po yung simbahan ng Indang. Parada tayo. Food for the soul muna bago yung food for our stomach. Yan na yung plaza. Dati pumupunta ako dyan pag nagsushoot ako ng aso. Nung araw kasi matagal na yon, more than 10 years na yon. Naging shooter din po ako. Naging career ko yan pagsushoot ng aso. So yan, yung nasa kanan na yan, ito yan. Yan yung kanilang parang plaza, Jollibee. Yung kaibigan ko dyan, si Jerry Sese. Tapos ang ganda ayun yata yung parang munisipyo. Ayan. Hall of Justice. Ito lang, talagang napakaliit lang. Gandang bayan ito, Indang, Cavite. Pick up na natin yung mga aso. Galing ng Mendez. Yan pala, so usapang aso. Anyway, naka-aircon sila. Nandito sila sa likod. Mamaya pakita ko sa inyo. Usapang aso. Usapang sabihin natin pet transport. Teka lang, tingnan natin yung angle natin. Yan. Okay, yung sa iba kasing mga nagtatanong regarding pet transport, siyempre marami ako nakikitang mga group, yung mga nakamotorsiklo. Minsan may magtatanong magkano yung rate ko.
syempre napaka layo po talaga ng rate ko sa rate ng mga nakamotorsiklo. Gawa ng syempre 4 wheels tayo, may aircon. Ang binabayaran naman dyan is yung syempre lahat naman tayo in good service, no? Kahit nakamotor. Kumbaga eto, relax yung aso nyo, tawag dito, naka aircon, lahat naman syempre may mga crate tayo, may mga kennel tayo na lalagyan nila. Isa pa, minsan may magsasabi na ay dyan lang naman yan magkano lang naman ang gasolina na uubusin dyan o yung makukonsumo. Okay, regarding dyan, ito ang aking opinion. Okay, bilang owner ng isang L300 na FB, actually hindi lang naman gasolina ang kino-consider natin. Hindi lang sa akin even dun sa mga nagta-transport ng motorsiklo or ibang kotse, diba? Siyempre pag umandar ang makina, bago mo pa andarin niya, andar ang starter, andar ang makina, langis, gulong, preno, lahat yan kino-consider. So, ang sa akin lang naman, gusto ko lang mawala minsan sa isip ng tao yung laging gasolina lang yung laging kino-consider nila, diba? So, ano lang yun, yan lang yung aking own explanation. Bumagalaw yung clip natin. Yung aking own explanation regarding sa ganyan. Saka ako naman, bago lang sa transport, although matagal na ako nag-aaso, kaya lang uminto. Siyempre yung iba kilala na nila na talagang legit. So isa tayo sa mga ganyan, ano? Na siguradong makakarating yung mga aso nyo sa destination. Saka isa pa, talagang ako kasi bihira ako mag-aircon pag ako lang mas gusto ko yung fresh air. Pero syempre pag may sakay tayong aso, iba yung body heat ng aso, iba. So nagpapan sila, mas may stress sila pagka syempre mainit. So kailangan ayan, relax sila dyan. So yun lang yung aking 2 cents opinion regarding sa pagpe-pet transport. Oops, kamusta kayo dyan? Ito yung dalawang aso. Ayun yung corgi. Sa pala, meron ako isang magandang topic. Actually, napanood ko to sa isang vlogger din na abogado regarding sa mga aso. So, ako bilang transporter or kahit hindi transporter, tayong mga nasa kalsada, private man o kahit ano. Okay, yung kinuwento niya, napakaganda nito, naging input knowledge sa akin. Yung mga asong gala or yung mga nasa kalye na aso, uy, kagaya niyan, sayang hindi ko napakita, may tumatawid, ganyan. So halimbawa daw po, nasa gasaan natin, nasa secondary road o kung saan man sa subdivision, namatay yung aso or nagkaroon ng injury yung aso, nabalian ng paa, ganyan. Meron ba tayong pananagutan? Sabi niya. Okay, ang tanong pala, sabi niya is, parang maganda dumaan dun bypass. Oo nga, no? Alam ko Mendez Amadeo na. Hindi, pero dito ako. Ang sabi niya, sorry bukas na kasi yung bypass dun ang labas nun yung Agos ng Amadeo, Mendez to Amadeo yung bypass dun. Anyway, ang sabi niya, walang pananagutan ang mga driver o may-ari na sasakyan, kotse man o motor, 4 wheels man o 2 wheels. Kasi considering pag ang aso ay nasa kalye, ang kailangan merong pananagutan yan is yung may-ari, na dapat kasi nakatali or wala sa kalsada ang aso. Kumaga magiging parang nasa kanila yung negligence, diba, na bakit nasa kalsada yung mga aso or yung aso, di ba? Ngayon may time naman kasi daw na may halimbawa imported na aso, nakakawala ng gate, tumakbo, hindi naman sanay na kumbaga sa kalye, di ba? Na pagbukas lang gate, accidentally nakatakbo, may biglang dumaan, motor man o 4 wheels, tinamaan. Ayan, di ba? Usually sinasabi, bayaran mo yung aso. So wala daw tayong pananagutan dyan. Hahanapin ko yung link niya para subukan
ako makopy yung sinabi niya para at least yun galing sa abogado. Pero pwede nyo rin naman i-research, di ba? Kumbaga, yung tungkol dyan sa topic na yan. Anyway, sana may ano na rin, nagkaroon din kayo ng info o input dito sa kwento ko na tungkol dyan sa aksidente sa kalsada regarding aso. Alright, so location, Pasay na. Hinihintay ko lang yung kamit ko regarding dun sa kukuha nung Golden Retriever. Nga pala, follow up dun sa sundot lang dun sa kaninang regarding dun sa pag nabiyahe tayo in case na makatama tayo ng aso. Okay, sabi rin ni attorney nung napanood ko, liable din kung sino man may-ari ng aso. Okay, kaya lang ang talo lang daw natin dito pag yung asong gala na walang nagki-claim. Pero kung alimbawang may-ari naman ng aso, pwede daw mag-claim ng mga damages sa sasakyan. Kasi siyempre, negligence on their part, dun sa part nung may-ari ng aso. Kaya lang, pag askal, asong kalye, asong gala, walang may-ari, yun lang siguro ang downside nung parte na yun. Alright.